Isa ka ba sa nagbabalak magtayo ng t-shirt printing pero wala kang puhunan? Sumuka na. Kasi tingnan mo, press machine 6 to 12K, What? computer 7 to 15K, Bro, what are you talking about, man? Epson printer 6K, DTF 25K, converted pa yun. Yung talagang DTF printer 150 to 200K, thermal printer 4K, cutter platter 13 to 15K, at yung DTG printer 200K. Pero biro lang yun syempre. Marami pa ring paraan para makapag-start ka. Syempre, pwede naman tayo mag-start sa simula, sa pinakamababa. Kung tutusin, maraming way to start floating business. Kailangan mo lang talaga maging diskarte. Pwede nga dyan kahit walang puhunan eh. Kailangan mo lang ng diskarte talaga. Lakas ng loob at kapal na mukha. Paano natin gagawin yun? Syempre, una, hahanap tayo ng printing shop. Kakausapin natin sila kung pwede ba tayong dala ng customer sa kanila at kumuha ng komisyon. Ngayon, kukuha tayo ng mga customer. Maganda kung mga grupo, mga kabataan, estudyante, batch, shirt, sa mga school. Yun ang magandang kunin. For example, kung kaya mo sila ma-convince na payment, kasi nga wala kang puhunan eh. Kung kaya mo sila ma-convince na payment first, mas okay. Diba? Kailangan lang nila magtiwala sa'yo, siyempre. Ngayon, since payment first yan, makakapagpa-print ka na ngayon na kanilang order na t-shirt. For example, 10 yung order nila, 10 pieces. Ngayon, tatanungin mo ngayon yung printing shop kung magkano sa kanila. Kung nakuha mo ng 200 pesos each, ngayon, papatungan mo, gagawin mo 250. May 50 pesos ka na. So, 10 piraso, meron ka ng 500 pesos. Ganun ang way kapag wala kang puhunan. Kumbaga, commission based ka lang muna. Ngayon, kung meron ka ng puhunan, tsaka ka ngayon bumili ng machine, unahin mo yung press machine. Para, ang ipapaprint mo na lang sa printing shop, DTF. Magkano ba yung press machine? Sabi ko, di ba, nasa 7 to 15K. Yun lang muna yung unahin mo. Para, papaprint ka na lang, tapos, ikaw na ngayon magpe-press sa bahay. In that way, mas malaki na yung makukuha mong kita compare nung nagko-commission ka pa lang. Kasi sabihin na natin ang puhunan ngayon standard sa market, yung mga t-shirt, 120. Tapos yung DTF kasi yung yung DTF yung pinaka-latest na ginagamit ngayon sa mga printing. Ginagamit na rin to ng mga nagko-clothing. Kasi nga, matibay siya compare sa dating parang sticker lang. 255 ngayon yung per meter ng DTF. So, kung mapagkasya natin yung 10 design doon sa DTF, divide natin sa 10. So, pumapatak lang na 25.5 ang isang design sa DTF. So, pag binag-plus natin ng 120 plus 25, ayun na, standard lang yun. Standard size lang yun. A4 size lang yung sinasabi ko. A4 size yun. 10, pagkasyahin natin sa 1 metro ng DTF, papatakbo na 25 pesos. 25.5. 120 plus 25, ilan na? Calculator natin 120 plus 25.5 is equals to 145.5. Ngayon, pwede na natin ito mabigay ng 200. Or kung mas high, kung kaya mong taasan pa yung presyo mo, gawin mong 250 minus 145.5 na almost 100 pesos yung kikitain mo. Diba nakikita nyo yung diferensya nung nangungumisyon lang kayo kaysa sa may sarili kayong gamit. Mas malaki yung makukuha nyong kita. Ngayon, kung napalago mo na talaga, marami ka ng pampuhunan, magdagdag ka lang na magdagdag ng machine. Sunod mo yung computer kasi importante yung computer. Kasi nga, t-shirt printing kailangan ng layout. Kung hindi ka marunong mag-layout, meron naman tayong mga website or apps na mas madaling mag-layout kasi uso naman na yung AI. Pwede mo ito magamit. Hindi ka na mahihirapan
layout. Tulad ng Canva. Yan, maganda yan sa mga beginner mag-layout. Kasi napakadali dyan, may AI dyan. Type nyo lang yung gusto nyo design, lalabas na yung AI dyan. Kopya nyo lang, isave nyo, design na yun. Sa ngayon kasi, ganun lang din ginagawa ko. Ang meron lang sa akin, press machine tsaka yung other printer. Pero yung sa DTF, since nasira na yung DTF ko, di na ako kumuha. Kasi masyadong maselan. Laging nagbabara. Since yung kinuha ko lang kasi, yung tigto 25,000 na converted. Madali siyang mabarahan. Kasi nga, kinonvert lang to eh. Hindi talaga to pang DTF. Kaya, kaya yun, hindi ko siya recommended yung converted. Pag gusto nyo magtayo ng t-shirt printing, mas okay kung magpapaprint na lang kayo sa mga printing shop na meron talagang pang heavy duty DTF. Para less maintenance, less gastos. Kasi maano yung pag meron kang DTF printer, kailangan araw-araw linis, araw-araw araw-araw i-check mo kung okay pa ba, araw-araw cleaning para maiwasan yung bara. Paano kung wala kang customer, wala kang edi ubos lang yung ink mo, kaka-clean. Mahal yung ink ng DTF. Kaya mas prefer ko na magpa-print na lang sa labas ng DTF at ako na lang yung magpe-press dito sa bahay. Ganun lang yung So, kung meron kang puhunan, ang recommended kong gawin mo, kuha ka lang press machine tsaka computer. Pwede na yung mag-run yung negosyo mo na t-shirt printing, customized t-shirt printing. Tuloy-tuloy na rin yun. Kasi, pag meron ka kasi kung ito lang yung gamit mo, press machine tapos yung computer, hindi ka masyadong malulugi. Kasi, wala namang masyadong mini-maintenance dito sa gamit na to. Unlike kung may printer ka. Kasi kung may printer ka, magastos sa ink, cleaning, at matrabaho. Kaya, kahit yung dalawa lang na gamit, pwede na yun makapag-run ng t-shirt printing. Ngayon, kung marami ka ng ipon, tsaka ka na bumili ng tsaka mo na isa-isahin, kumpletuhin yung mga kailangan mo sa t-shirt printing. Sunod ba yung printer, yung pigment? Pwede to kasi kung clothing ka, pang sticker. Yan, tapos kung bibili kang DTF, pag-ipunan mo na yung heavy duty. Kung marami ka ng customer at bultuhan na yung mga order sa'yo, kailangan mo na yun. Kasi kung pailan-ilan lang din yung mga customer mo, mag-stick ka na lang doon sa tatlong gamit. Press machine, computer, at printer na Epson. Hindi naman siya masyadong kailangan, pero isama mo na rin kasi magagamit mo rin naman to sa sa resibo kung wala kang mga thermal printer. Pero mas maganda kung maglalasada ka, bili ka na rin ng thermal printer. So yun yung mga paraan para makapag-start ka ng t-shirt printing. Tatlong paraan. Yung una, yung walang puhunan, diskarte lang. Payment first at paggawa mo sa mga printing shop. Yung pangalawa, bili ka press machine. Pa-print ka ng DTF tapos ikaw na mag-press. At yung pangatlo, sa'yo lahat. Bili ka ng mga machine, ikaw mag-print ng DTF, ikaw rin mag-press. Malaki nga lang yung puhunan dito sa pangatlo. So, story time lang. Kung di nyo na itatanong, 5 years na ako nagkaroon ng t-shirt printing / clothing. Naalala ko nag-work ako eh. Talagang yung unang design ko, yung Nobita na naka middle finger. Sikat kasi yun noon. So nagulat ako, pinost ko sa marketplace. Dami nag-inquire. Talagang mini-meet up ko kada may o-order. Pag uwi ko galing work, diretso ako sa customer. Kaya umuwi ako ng mga 11 PM na. Isipin mo, papasok ako 6 AM. Tapos uwi ako 11 to 12 AM ng gabi. So, ganun yung naging cycle ko. Parang uwi lang ako para matulog. Ang dami makaka-relate na kasi pag nagtatrabaho ka, ganun talaga. Ganun kahirap mag-work. Way back October 2019, nag-decide ako mag-resign at mag-business na lang ng t-shirt. Paglipas ng ilang araw, nag-lockdown dahil COVID-19 pandemic. Kaya sabi ko, paano kaya ngayon? Kaya naisip ako, pagbenta online through Lazada. Di naman ako masyadong nag-expect nun eh. Pero nagulat ako, tinawagan ako ni Lazada. May order daw. I need ko daw ma-process before
magpa-cancel. Ganun kasi sa Lazada eh. Automatic cancel pag di mo na-process. Natuwa ako kasi may first order. Pagkalipas ng isang linggo, nagulat ako, tuloy-tuloy na talaga siya. Hanggang sa dinoble ko. Dinalawa ko yung shop ko. Naging dalawa siya. So, yung order umaabot ng 60 to 90 pieces per day. Lalo na pag may promo. Ang taas ng ano ko doon, patong ko dati. Sa 100 yata per t-shirt. So, kung may 60 pieces order sa akin, nakaka 6K yun. 6K per day. Ganun kalakas dati yung shop ko. Pero syempre, nung malakas na yung shop ko eh, ginawa ko. Hayahay na yung buhay ko. Talagang sarap buhay. Kumbaga, nabibili mo na lahat, hayahay ka na, parang wala ka nang iniisip. Wala. Ano nangyari? Napabayaan ko. Kung gaano kabilis umangat, ganon din kabilis siya bumagsak. Ito'y, ano lang naman, based sa aking experience. Kaya lesson learned na rin eh. Maaga ko sinasabi sa inyo, para maiwasan nyo rin yung mga mistake na nagawa ko. At iwasan na maging kampante. Kasi, ang negosyo, hindi rin yan nuusad kung hindi mo kikilusan.